This is the WBL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. CNN! Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pogto po para ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngayon ng Aldoning Huwebes, kay niking Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Right FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Magbalik po kayo niking kakatamong paboritong programa, Balang Kaugtungal do, niking kakatamong radyo, isatch po ni, maya pagto po kayo sablang mamangan, kering kayong kanya-kanyang lames at dulang, nano kayang ulam yu, manyat ke po. Uy, poto balara, lata mong kakanan kayo. Charot. Pero, sago di mo, Huwebes na tsuka pa kayo ni Burina, sabihan bukas man na tsuka pa. Oo naman. Oh! Ay, no. Exception. Chena. Dapat diretso na lang. Pwede bukas sayang. Okay, anyway, Tita Doris. Ayan, sige. Ayun po, sinabi na po ni Sarge ang aking pangalan. Ako po si Tita Doris na makakasama po ulit nila Ma'am Karen ng isang oras dito sa ating kwentuhan. Yes. Po sa inyong lahat. Ngayon nga do ngayon sundo tala pura tampis sabihan tamo, manibat na po ni ampo niyang kapilan tami nung pisa martis pa yata, social media. Ngayon naman. Sundo tala, kasi may katlo katapa mo satche. Hindi tang manibat na po, nano larening epekto. Itang oversharing tapon na po. Sundo tala ni. Oversharing, kay ba't ganito? Exposed lang masyado, overexposure. And because of too much exposure, they got embarrassed. Maging embarrassed la rin. Deng anak, yung example, Mr. Kasi kunwari, ngayon yung Facebook may feature pa na throwback, yung how many years ago, ito yung pinost mo. Yung example, anti mo kano, Satch. Itang examples ta napon, baby ya pa mo yung anak mo, nano ka nga po-post, nyang kemuanan me, huling malikot ya, nyang kesyo, makanyan. Para sa parents, cute pa, Mr. kung minsan eh. Yes. Kaya lang, yung mga, pinakita mo pati yung video nung nagtatantrums si baby, at pinagalitan mo siya, at nag-away kayo ng, yung baby pa lang nakikipag-away sa mami. Normal naman yun sa bata eh. Di ba yung mga 2 years old, yung tawag nga, terrible twos. Normal yun. Kaya lang pag pinost mo, nakita ng buong mundo. Kung 20 years later, si baby naging presidente ng isang parish organization or something. O later pa, kunwari, si baby naging PPC president. Or other, dapat nakapita-pitagang. Paano yun? Siyempre nakatatak sa isip ng mga tao. Kakilala, no? Mga kakilala lang. Akala ng mga tao, ganun siya anong tawag doon? Pasaway at ganun katigas yung ulo niya. Siyempre nakatatak nung 2 years old siya na inaaway niya si mommy. O hindi maganda, di ba? So, oversharing yon. At may tinatawag din silang TMI, Satch. What is TMI? TMI, naku. Kalimutan ko na, charot. Parang generation ko yata. Generation gap yata. May generation TMI, too much info. Ayun. Pati yung, yung alam ko na kasi GTG, BRB, ATM. Inaano mo si Tito Doris. OOTD, mga ganun. Diba? TMI. Too much information. Tapos sasabihan ko na po, detang mamag-status, bala mo, magumilyalang baka ba? Yan yung siyempre, ikang gagamit ng bawa, Facebook, akit mo ito. Babasahin ko pa ba to? Kaya minsan, dadaanan mo na lang ng daliri, yun na. O kaya naman, that's the advantage naman, tita, of Twitter You are limited to 40 characters. O yun. Ay, dati yung Facebook ganun din. Tapos ngayon, dinagdagan lang yung, kaya ngayon pwede kang magsulat ng novela. Pero yun yung you cause your child embarrassment. And then, later on also, sabi na, it will define yung personality. Kasi, mula bata siya, kunyari yun, yung nagtatantrum siya. Normal lang sa bata yun. Kaya lang, kung tuwing makikita siya ng mga tao, yan ang sasabihan na Satch. Ay! O yan ni Satch. Parang 8 years old na si Satch. Naaalala pa rin yung,
Ay nga na kaya na siya sa buntok. Pakipatin ni mana. Kesyo. O, Nako ha. magbwisit ya. Nako. Lalaki yung bata, di ba? Na ganun yung naaalala. Kaya nga. So, pati yung bata, parang madidefine. Makanyaning karelang isip duguing identity da. Imbis na normal mo dapat ita, day in the life lang yun or one moment in a whole day. Kaya lang nakyutan si mami o kung sino man, si auntie, whatever. Post ng post. Yun yung magiging defining sa child hanggang lumaki, hanggang yung bata iisipin, ay, Hindi na siya lumaki. buisit ko kasi Oh, yun. masyas ko kasi buntok Ayun. Ala ko kasi nga liwang balong gawan nung ima kanya. Di ba? Tapos Yun yun yung na. nagiging psychological yung effect. Tapos halimbawa, Mm. minsan physical pa yung tinitira doon. Halimbawa, yung pinicture na siya, maitim pa siya noon. Tapos ngayon, pumuti na siya. Tapos bigla may nagkalkal nung Photo. photo niya. Nakita, embarrassment. Siyempre, Diyos ko, ikaw ba naman? Tapos ito, yung mangyayari, pati rin nga anak, they won't feel safe. Kasi there are things that you're only supposed to know in the family or kayo lang dapat. Ewari kay katamong satch, agya siping-siping tamong bale. Patsatin kayong pisasabihan, nang kaya mo pa. Baba mo yung boses mo, daramdaman da katamo resiping bale. Kasi di ba Mr. Ano naman yun may mga bagay na talagang sa pamilya lang dapat. Hindi naman wala namang kayong kriminal na ginagawa. Wala namang nakakahiya. Pero things like di ba may term nga na patingkulay na ning underwear mo. Ayan, nako. Balo na ning ibig sabihin TMI nga. Too Hindi much naman dapat. info. Uy, pati yung sausawan mo nung anong Pinasawsaw mo ng mangga. Pati yun alam na nanulangan po-post. So, if you expose your child that way, nung nano-nano ka nga po-post tungkol kay anak mo, yung anak mo, feeling safe. Yung privacy ng mga bata, o tayo mismo, ko post mo kaya nung nano'ng babasan ko, nung nano'ng kakanan ko, nung nano'ng inuman ko, hindi rin, feeling ko rin, nasa aquarium, na nung... Lahat na nakikita. Ala naman makarini, dahil libro ko naman, ala naman dugong makarini. Yung kakanan ko, ala naman bawal. Di ba? Hindi naman ako nagdodroga. Pero, hindi mo pa rin feeling, hindi ka feeling at peace, hindi ka secure. Kasi tambala mo, wag yang nukamarap, atin makalawi ka. And, syempre, especially kung bata, di ba, Miss Dors? Pag bata, mas conscious. Mas insecure. Tayo nga may edad na Tingnan mo, kung di ka mapaparanoid o mapapraning, gawin mo yun, lahat ng dinadaan mo, tinitingnan ka. Tingnan ko kung di ka mataranta. Oo naman. Lalo na yung bata. So, they have to feel safe. Kailangan secure la naman. Balo da dapat istong atsyu laking kilub na ning karelang bale sa grado ito. Agyang numanula kasi yun yung tinatawag na sanctum sanctorum. What does that mean? Banal na rin banal. Banal ka rin hanggang banal. Wow. Pero in layman's terms na patsa imbalekuha mo yang kakong sanctum sanctorum. Sanctum sanctorum, yung kaya Holy of Holies, restricted area. O yun. Private. Privacy. Yung private area. So, dapat i-maintain yon. Yes. At saka, inganak, dapat panandaman na kalub na kitang balena, alang maka-violate kaya. Agyang nanong mata, dapat makapag-judge kaya. So, if you do that, post everything your child does. Pati yung natutulog siya, na kung ano man yung posisyon. Ay, kakyut na ning ka kung 8-year-old. Matutod yung makasakab, whatever. Ay, di ba? Tapos pagising niya, makikita niya, pinost ni mommy, daddy, uncle, auntie, o whoever, yung picture na gano'n. How would they feel? Pagdating nga niya sa school, pa lang di ba? Kasi sasabihin ng mommy, di ba? Yung classmate mo, ganyan. Tama. Kaya ba't buwisitan O yun. So, that's one. It defines kasi, it defines the person also. Kabandada ko especially children. Pero, hagyang kay katamong mga ragul.
Anyway, kut na tala po rin kay katamong listeners, nung nanoy kay kayong gagamitan social media platform at nung makananoy pong gagamitan ini, text yo po rin kay kayong questions, comments, pakibat o kwento karening numbers tamo. Mag-text kayo kareng smart subscribers karening numero tutuki 0918-351-8282 0918-351-8282 kareng Globe subscribers mag-text kayo king 0915-954-1303 0915-954-1303 at kareng Sun subscribers naman mag-text kayo king 0923-231-4124 0923-231-4124 at inay-kebi ka kaming official Facebook fan page Kwentuhang Katoliko. Yan. Talaga naman. Sige po, text nila rin kay kayong pakibat. Kabang pakiramdaman tala po rening aduang paganaka, popoing kantang magbalik na ka kanako. Mayap abak, Maya paugtu, mayap abengi, ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanausan, Santa Iglesia, Penimunan, Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya Liwang Balita, King Mabilog a Pampanga, Ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon a kinalap da ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugtu, alas 3:30 ning gatpanapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News, Kenny Wu, King DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Keyang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilingan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta lang tayo, dahil kapag ang makakalayo. Pasyalan tayo. Let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the Lord. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banuan ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabian ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, binantayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning bengi. Kenny king radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Naku,
Kenny na muling iblasan mo pamangan mo makasabiyana, malawos kaking kayarian ning bayong biyen. Kingilang tayranda ka, puso ko magsalita ko, mabanalang kapayapaan at katuliran, paramdam ko at pakilala keka. Malambag na nakang panenahyan, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana, malawos kaking kayarianing bayong iyan. Matutong na kang panatang, matapatan niyang ulungan mo, kapas naman yang maging dalit mo, at imawat yang niduyan eka. Malambak na nakang panenahyan, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana, malawos kaking kayarianing bayong biyen. Ipalawan ding anak mo, ginulot at ni kasala keka, muna tututuring panganak mo, etong kung alipantanggapan mo. Malambatan na kang panenahyan, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana, malawos kaking kayarian ning bayong biyen. Iblasan mo pamangan mo makasadyana, malawos kaking kayarian ning bayong biyen. Kenny, damo pa mo rin po. Siyempre, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9. Bright FM. Oo. Kuyan. Happy birthday to you. Uy, kahapon na Oo. birthday nung isang friend namin sa isang Franciscan friar sa Guam. Ito, taga-Guam ito ha, pero kaibigan namin na Father Angel? No, friar from Guam. Ay, sorry. Guam. Kasi ang dami natin. Yan. Ay, Si Fry Eric Forbes. Na isang Capuchin friar. Okay. Friend namin ni Among Jean at ng mga traditional Latin Mass community sa Manila at dito rin sa Pampanga. Belated happy birthday. 5 na siya. Bakit mo ina-announce kung ilang mga... Ibig sabihin, mas bata siya kay idol. Sugura nakatamo Kenny, mga yari tamo balat. Medyo binigyan ng Anyway, idea. Chula ka rin. Nasa assembly. May clergy assembly. Kaya malakas yung loob ni Satch. Paano ko naka-on yung radio niya doon? Mamayang gabi. Ay, hindi naman naglaradyo ng video. Mete ka. Pag may nagsumbong, mete ka pa mo rin. Anyway. Itutuloy. Ating nga pang great metong.
Oo, meron. Ay, oo. Si Tito Nick. Hello po. Yan. Hi, Tito Lagi Nick. kanyang Oo. pinapakinggan. Such. Yes. Pagkagabi, nakikinig pa rin ba sila? Palagi ko. Talagang Yung mga anak mo, makiramdam na yung Ano akong rin, Our Lady of the Assumption Children's Home. Kung nagpa-plug na tayo ngayon, wala pa ba? Di tayo nagdi-discuss? Mga ano yan, our darlings. Okay. O sige, discuss na natin. Ito mga sa social media, lalo yung mga anak ko, makarelate lang kayo kasi yun ang gagamit kayo. Facebook, mapangamit lang yan. Actually, pagbata kasi, kailangan sinasabihan na, Timore, tangpis sa benta mo din, they will feel insecure, they will feel, yung ganon, di ba? Hindi safe, hindi na-violate yung privacy. Patsanak la, dapay si pita. Siyempre, bata Yes. Yung mga ginagawa, hindi nila alam. Pero paglaki nila, ay kakahiya nila yon, or yun na yung magiging defining moment, defining character nila. Kaya dapat sinasabihan din. Kaya, actually, may kaklase ako na bawal mag-social media younger than 14 yata. Yung mga anak niya. Kasi yung mga anak niya, yung panganay, sabi niya, doktor tong kaklase ko. 2 years old, tinanggal niya lahat ng gadgets. So, until the child was 2, bawal manood ng TV. Nung una, okay lang daw. Kaya lang, nakikita niya yung epekto. Kasi nga, doctor. So, nung sinubukan niya, better disposition yung mga bata, mas creative. Kasi sabi niya, muna, TV. Patsa TV, Manalbela rin anak. Ano yan lahat parang finifeed mo lang. So, walang creativity. Nakikita lang. Sige, passive. Pero, istong pepamyalungan Michael, wala na. Gawaya sarili. And you have to let the child be bored. Istong may bored yung anak. Maging creative. Kasi nga naman lahat yung parang robot, di ba? Finifeed mo, bibyemungan. Alayang oras. Tsaka, he has wala siyang right to choose. Parang ganun. Yung magiging awareness to choose between what is good and what is Pero pag na-bore yung bata, anti mo, summer ka, no? Tayo di ba, yung the usual, maboring maboborde nga anak. Maging malikot lang, maging kesyo lang. Yes. Dapat pala hinahayaan mo yun. Kasi, may bore yung anak, doon makakagawa ako ng track sa pamamagitan ng yung mga lata. Yung mga ganon, di ba? Yung mga... Tsaka, kami tita, yung generation me, inakayaman dinagul na, at inagad Facebook, at wala pang ganun nun. Lalo na nga lang smartphone, 1999, 1998. Wala pa. Ito, datang year sa makanta, masaya enjoy ming mamyalong kay Luan. Yes. And we meet friends, really friends. Face to face. Face to face. Not Facebook. Yan, talaga atataldan man, kaya atatampami pa mga pamusit kayo. Kami may interaction. You feel the interaction, tsaka tao na rin hindi nga karungot mo Tama. Kailangan mo bala mo laboratorya, sabi mo kailangan mong digital. Yes. Unlike today, anak daragula, karungot na agad tablet siyang maragul. Kaya walang social skills. Kaya Kimi nga. Walang, pag nilagay mo sa isang room, ayun na, wala na. Wala na. Natatameme na. Bala mo, pero, di ba, alive na alive tong batang to? Ang witty pa nga sa Facebook. Kaya nga, minsan, naging resulta niyan, pagkapasok sa school, tatanong ng teacher, ayaw sumagot. Oo. Kasi, ang mas kausap niya, yung digital. Something that is virtual. Nasa college na kunwari. Yung Kimi talaga, walang social skills. Pag nagtrabaho lalo, patay mas lalong lagot. Kasi, all walks of life na yung mga... tapos kung matigas pa yung ulo, gusto yung may ganun may stubborn talaga, which is okay. Lahat naman ng generations may ganun. Kaya lang, wala kang social skills, tapos stubborn ka pa, may tena ka. Anyway, so yon, that's one. Yung sabi niya, no gadgets, no TV until the child is 2 years old. Gadgets yata, hinahayaan lang niya makipag-usap sa lola sa cellphone, pero wala siyang sariling cellphone until he's around 10 or something. Tapos yung social media, 14 and above. Parang ganun yung ruling ng tatay na doktor. Okay. Tapos sabi niya, iba ang naging epekto
Kasi nakita daw niya yung epekto sa anak niya, yung panganay, hinayaan niyang manood ng TV eh. Tinanggal yung TV sa kanya, parang 4 years old na. Yung sumunod sa bata, totally wala. Kasi alam na niya yun. Sabi niya, iba yung development ng Anong edad dalawa. daw kung ano edad nung dapat bigyan na ng Gadget? Actually, dapat hindi. Parang hinayaan lang niya mga kinakausap yung lola sa cellphone, di ba? Yun. Pero tapos, hindi yung bata yung may control. Sa bagay, no, nagka-cellphone na ako, 4th year high school na. Kasi naman, before that, wala pang cellphone. Yun nga eh. Oo, ngayon kasi, 1 year old pa lang. Yung ngayon nga eh, smartphone pa, iPhone pa, minsan, Samsung pa. Nako, ngayon yung panahon na ito eh. So, yun, yung isa sa mga reasons, kaya nagiging ugali din ng mga bata, di ba? Kaya nga nagiging narcissistic din yung bata kasi hindi naman dapat eh. Pero nakamulatan yung 2 years old pa lang, nagka-consciousness na si bata na selfie ng selfie yung, o siya mismo yung pinipicturan. Ay, may kanina, cute ka nga na, picture. Kaya 'di ba may alin ba yun? May nakita ko yung batang umiiyak nasa taas ng mesa. Tapos nung nilabas yung cellphone, biglang tumigil at nag-post. Ay, anong klaseng yun? Personality. Parang showbiz mala Chris Aquino. Ay, sorry. Pero anyway, malasat. yun nga, no? But when, yung topic tamo yesterday, when children are earlier exposed and sometimes there is what we call as exploitation ba? Tama. Exploiting their innocence. That's why minsan nagiging epekto to sa bata. Parang nawawala na siya ng interest to discover more on the real world kasi ang gusto niyang i-discover lang ay something that is virtual. Yes. Saka exploited in the sense, kung kanina feeling niya violated yung privacy narugubalo nung nanunggawa na bang kanita alang maging paranoid kaya exploited, pakiramdam na lalo na kung yung parents ela naman masyadong aware o ela naman mata sa consciousness kayong makanyan. Rugo, feeling nanininganak, may exploit ya. Bang kanita maging sikat mami ko, daddy ko, lolo, lola, whoever, auntie, uncle. Bang kanita rugo maging sikat la picture ka ako. And sometimes, nakaka-epekto pa yun dun sa ano yung unang natututunan ng mga bata. So, itong they feel exploited, dapat erapanan naman ito. Anyapin, always be careful. Careful nung nano'y gagamitan nung nano'y kay katamong gagawan. Kasi, atin epekto ini. And then, later on also, they feel chastened. Ito ba lang, mga kamuanan. Chastened. Medyo kadugtong yan ng embarrassed tsaka yung mga they feel humiliated Chastened. Nanong mo rin na sabi nita Satch, potang timo, atin lang gewa. O saguli makapublic. Kaya gana-gana na mo. Tatantuan Ika, nakangkalikot. Nakangkasya sa buntok. Ikaw at pakibatan mi mama. Itang public reprimand. Hindi naman, yun nga yung... Chastisement, dapat kayo mong balita Tsaka maluluwal tuloy king public na makanya niya palang anakin Ganun pala siya mamagsagot ka rin pengarin kabang rugu, minsan na mo rugu gewa ito. O kaya, tsaka learning naman yan. Nino naman mawari kay katamo niyang mga latita mo, etamo magaga, yung etamo makulit. Nino naman mawari kay katamo niyang anak tamo, makibat ka rin kay katamong kapatad, wari. Sige napin, Miss Dors. Ikaw sa Cavite lumaki, di ba? Opo. Sabihin mo sa akin, hindi ka nakipag-away ever sa mga kapatid mo habang lumalaki ka. Parang hindi. Hindi lang diba? talaga kami napagalitan ng nanay namin. No? Pero kaming magkakapatid, kasali yun sa kami buhay. Kami nga sinasako Si Satch daw sinasabit ng nanay niya. Sinasabit ako sa balag. Anong balag? Anong balag? Trellis. Trellis. Yung ate ko, nasako yun one time, 2 beses man Pero ganun pa man, with those kinds of punishment that we experience, dun lang yun. Kayo lang yung may alam nun. Ngayon, alam na lahat ng listeners na binalag ka. Ganon.
At least malaki na ako nung nalaman yun. Tsaka diba? Hindi na defining, kumbaga. Tsaka wala naman na picture na nakasako kami. Tsaka ikaw na yung nagkukwento. Pero kung ngayon kaya yun, no? Palagay mo, makikita yun sa... Ako, ayun nga, embarrassment. Embarrassment! Kasi si Satch, kaya niyang ikwento ngayon yun. Kasi tapos na. He's over it. Yung parang, hey, malikot na ako man talaga. O, di sinako na akong mako. Tapos, kaya pa niyang pagtawanan. Pero nung anak ka, tapos biglang kibat gaywara kay Kay Tama. Tarang trauma. Trauma yun talaga. O kaya, may pati kayong may kapatid, pinicturean o vinidyo na ning siping mong balik. Kaya hey, hininga na kayo yung maliit na Doris, kanya, hey, yung batang to, napakamaldita. Tapos, di ba, kawawa naman yung mga bata. Normal lang naman yun. Putang mamyalong la, natural. O, syempre, lalo na yung mga batang maliliit. Normal ka rele. May panyamsam lang piyalungan. O nung nano. That's very normal. Siya nag-agawan pa yan. Aaway pa. Gaganon pa yan. Nangangatwiran pa yan. Kung ano-ano. Nino naman mo ka rin anak meki ba't ka rin pengari da? Ayan naman. Anak, yung syempre maliit. Iba na yung kapag malaki. O, nino naman mo. No! O kaya, aliwa! O kaya, oy, ninong ginawa kanini? Ninong may kabalbal kanini? Isatch po, pero yung may kabalbal. Itang makanyan. O post na ning siping mong bali. O ima mo mismo. Yung anak kong malarama na ni. Pinost niya pa yung anak na. O di, may kaya, may exploit niya, may matastice niya pa, matroma niya pa. Yes. Kaya mo embarrassment Yan yung effect na kinganak ni Tan. Wow. So, dahil yan yung mga negative na nakikita natin na hindi, kasi kaya negative yung sinimulan natin. Kasi yan yung talagang may trauma, may epekto. At saka mami, yan parang yun nangyayari ngayon Yes, diba? yes, that's true. Wala naman. Istong ngenita mo kakiting epekto, talagang ilan generations na kasi yung may, di ba? May iPhone, social media, ganun. Tapos yung mga bata ngayon na lumalaki, parang first language doon na kanite kilala ko. Kahit tawagin siya ng parents niya, hindi na nakikinig Kasi nakaano na. Yun yung epekto. Kasi parang kailangan hindi siya tawag dito. Pag hindi siya dinirect muna, parent to child to parent relationship. Ang nangyayaring unang relationship na nalaman ng bata is child to gadget relationship. Yes. So nadidissuade yung dapat na unang natural na paglaki. Kailangan ang bata mag-interact muna sa magulang before anything else. Before anyone else. So parang, alam mo yun, yung dapat na kapag sumigaw lang, kunwari, anak, Satch, halika, lunchtime na. Ayaw, ganon. Walang pakialam. Pag si Satch, lunchtime na. Ay, 5 minutes, matagal na yun. Pero yun Ano naman? Nabuko. Pero 5 minutes. Pero children nowadays seem to be like that na wala man lang walang Actually, may pagkabastos. Kung generation natin yung dating may pagkabastos na. Kasi kinakausap mo, di sumasagot. Kasi nakatutok doon. O, diba? Pero for them, that's not bastos. Wala. Natural yun sa kanila. Pero yun nga ibig sabihin na hayaan na lang natin na ganyan. Nagiging, kasi may standards of morality, may standards of etiquette pa rin. May standards of good manners and right conduct. Hindi na tita. Although taman in another way, parents tamong pamurin uli nga ti tamong pamunakan, ti tamong kareng seseta mo. Wow. And we are much very alarmed na these things happen. Yes. Because mga pabusten nitang dapat mayubog ka rin nga naking relasyon ka rin pengari, bayong relasyon ka rin nga limang bagay. Yan. So parang talagang dapat, yun nga yung sinabi nung friend mo na doctor, no? So talagang kahit na gusto mo pang gawin yung cellphone na yan, as in gawin yan laruan. Diba? Kasi ganun yun Ganun ang ginagawa kasi ng mga mommies ngayon diba? Kasi daw, habang nasa bank, ito yung tawag ng kaibigan ko. Hawakan yung cellphone. In short, ginagawa nilang surrogate. Sabi ko, surrogate parents? Oo! Imbis na sila ang susuheto
para tumahimik yung mga anak nila, ginagawa nila yung tablet. Sabi ko, okay, so ano yung solusyon doon? Una, aminin nila na tamad sila. Ayan. Diyos ko. Ganun talaga. Dik-dik na dik-dik. Oo, kasi totoo naman kasi. Hindi, parent kasi siya. So alam siguro niya, 'di ba, yung he can relate kung ano yung yung engineer natin. Ay, hindi, masipag yan. Wala yang anak ha, binata yan. Pero marami yang alaga at hindi siya tamad. Kinakausap niya yung kanyang mga alaga. Uy, kareng pengaring makarandam ngayon ng kaniting pisabihan tamo ne. Sana mag-text tamo pamurin ne. Nalari ka kayong mag-text. Yan, mag-text na lang, nalari ka lang thoughts ne. Nalari ka lang palapalagi or komento kaniting ka tamong mapaling pisabihan tungkol king social media and parenting. Sabi nga nung kakilala ko, grabe, alam mo, bago siya tumayo. Diyos ko, nag-iinit na yung ulo ng ima niya. Yung parang kulang na lang lumawit yung mga mata. Magtayuan yung buhok. Bago siya pansinin ng anak niya. Ganon pero yung tanong dun kasi, ba't niya hinayaang umabot sa ganong punto? Yun nga. Yun yung, pero yun yung sa kaibigan ko eh. Siya, sabi niya, he was, siguro kasi doctor din, di ba? Yung naiintindihan niya yung mga procedures. Yung anak niya, hanggang 2 years old, yung panganay, parang the norm or yung the usual. Hinahayaan lang niya. Pero sabi niya, hindi ko gusto yung nagiging behavior ng anak ko. So, tinanggal niya. And true enough, sabi niya, nung tinatanggal niya yung gadget sa bata, syempre, may idea naman siya na hindi dapat abrupt. Pero nagwawala daw yung bata nung simula. Pwede. Pero later on, ay, syempre, pinagtiyagaan niya. Kaya nga, hindi nga siya tamad. Yan. Hindi siya tamad na Oo, tsaka matututo yung batang sumagot eh. Dahil ngayon, nagwawala nga tama. Diba? So, parang, herself. Yes. At sabi nga ni Doc, nung simula, syempre, naiinis din siya kasi yung batang supposedly tahimik lang. Aba, nagtatantrums. Sumasagot, pero sabi niya, I would rather have a child na nagtatantrums kasi normal yun kaysa sa batang hindi ko alam kung robot na yung utak o naaagnas na yung brain cells. Anak ko patay. 2-year-old. 2-year-old. Aga maagnas ng brain yun yung sabi niya. Pero yun nga kailangan siguro mas maging conscious tayo. Sa atin kasi, basta tahimik yung bata, feeling natin okay na. Mabait, hindi mo alam kung ano-ano na yung nangyayari sa kalooban ng bata. So, hayaan. Kasi kung ako nga naman, mas gusto ko yung 2-year-old na nagre-revolusyon o yung 2-year-old na nagwawala kaysa pag 22 na at doon nagwawala. Ayun ako. Kasi pag 22, baka doon pa lang niya na-realize, oh, there's the world that I did not explore. Yan. Diba? Mas nakakatakot talaga yun. Siyempre. Doon pa lang sa 2 years old pa lang harapin mo na. Kasi dapat bata pa siya, nangyari na yun sa kanya. So you can just imagine stunted yung growth. Hindi lang skills yung kulang, pati emotional quotient nawawala rin. Kung masyadong mababa. Kasi meron ganun may mga diagnosed. You talk to psychiatrists or psychologists, they will tell you, yan 25 years old na pero emotional age na 10. May ganun daw. Oo, kasi hindi nga na-develop. Kasi wari, kaya ganapin kay katamo, dapat madidevelop. Intellectual, o yung IQ. Pwedeng mataas yung IQ. Mababa yung EQ. Or pwede rin namang other way around. Pwedeng mataas yung EQ kasi dumaan ng kung ano-anong proseso o pagsubok sa buhay, pero hindi na-develop yung IQ kasi hindi nakapag-aral or yung exposure, ganun. Pwede yun. So, yung ating mga psychologists at mga pare sasabihin, may pangatlo pa yan. May SQ. At ano yung SQ, Miss Doris? Ano yung Spiritual? Spiritual quotient. So, yun may measures yan lahat. Yes. So, soon, siguro papakwento natin sa mga nakakaalam kung paano mini-measure yan. IQ, alam natin You take a quiz, you take IQ test, meron. EQ, kahit papano, meron pero behavioral yun kasi. Yung SQ, meron din daw. Kaya naman
Ay, ito bago tayo tuloy ito, may dalawa muna tayong patalastas. Pakiramdaman tala po. Kantang Ayin Ko o Diyos Ko. Makiramdam king sunis ni Milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules, 7:30, kiniking kay Katamong Radio 91.9, Bright FM. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 4:45 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Ayin ko, Diyos ko, kay niking 91.9 Bright FM, kwentuhang Katoliko.
Satch. Muntata naman ka rin dapat. Kasi pilantanong aldo pisasabihan detang dapat. At saka masanting epekto na ning social media. Lalo na nung may papasobra tamo. Pero ngayon punta lang tala. Nano yung dapat tamong gawan? Bang kanita, miraras kayong punto nga ita. Yung oversharing, TMI, embarrassment, chastisement, exploitation. Nako. Ngayon naman nanlareng attitudes naman dapat to be when we deal about kasi kanina social media. Kanina kasi puro parang madidinig natin puro over, 'di ba yung ganyan. So, syempre ang unang-una natin tuloy ngayon na dapat gawin or isipin ay balance. Be balance. When you say balance, anong ibig sabihin? So, pwedeng half the time na lang ako nagpo-post ng tungkol sa mga anak ko and half the time pagkain na lang yung po-post ko. Ganun yung balance? Yes. Ha? Ano sabi? Ikaw talaga. Yan. Not listening. Reading the codigo. Ano ibig sabihin ng balance? Yun ang balance. Sabi nga, it's not, kasi it's tempting kasi tita, no, to go extremes. Banning it totally o kaya anything goes, everything's fine. Yun. Pero sabi nung isang writer, the devil's not hiding behind every tweet. There's another area where kids hang out and it's natural to want to participate. You don't need to live in fear. So tama naman yung ginagawa pala ng aking friend. May limits. Pero hindi niya sinasabing wala na ever na social media, wala na ever na gadget. So naglagay siya ng limits. 2 years old and above, pwede na ka manalbe TV. Okay, but 6 onwards, pwede ka nang medyo nagpa-participate, pero limited sa pakikipag-usap kay lola. Yung mga ganun, di ba? 14 and above, pwede ka nang medyo may mga social media posts. Pero heavily monitored by the mommy and the daddy. Yes, sabi nga ni doctor, sabi niya, parents need to be involved, aware, and provide guidance when their children uses social media. Kasi it's not that our children can be trusted, it's that the medium can be trusted to keep your kids safe. Tama. So, balance means safety at saka with guidance. With guidance. Hindi pinagkakatiwala lahat sa filters ng internet. Sabi nga ng MTRCB, patnubay at gabay na magulang ang kailangan. Hindi lang sa TV ang patnubay at gabay, pati rin sa tunay na buhay. Sa lahat ng galaw. Patnubay at gabay. Pangalawa, tita? Mga anak. Be discerning. Nanong po rin nasabihin, be discerning. Hindi hindi one size fits all. Walang isang rule lang. Alang metong mo kabuding sinabi mo. Kaya ganaga ng anak dapat tatalan Facebook ali. So atin kanya-kanyang levels yan. Nung inganak mo, mature ya datang, dirinan may certain freedom. Pero nung lawe mo inganak mo, ay medyo immature yung bagyaking area ngayon inganak ko. So patnubay ng magulang ang kailangan. PG. Kaya mo ini nung take it out of social media ware. Atin may pagkwentong pengari anang makanyan. Ikaya na lawen mo. Impangane mo. 10 years old ya pa mo. Paboren men tutuki ka rin kaluguran na. Mag-swimming, mag-outing makanyan. Ot duguining bunso mo na 14 ne. Makabante kang makabante. May kibatima. Kasi yung pangane ko, independent ya, agyo na yung sarili na. Matas ko tiwala kaya. Ining bunso ko na, naman king ala kong tiwala. Uning ning kaya na, may papasoso ya, kining pa magkalugur. Again? Pamakipagkaluguran. Ayun! Being friends. Ayan, mas madali pala yun. Ayan. So, yun doon po. Syllable lang yun, being friends. So, pamakipagkaluguran 8 versus 3. Correct. Diba? Kita talaga. So, tama, doon pasok yung discernment. Discernment. At alam daw ng mga nanay yan. At, syempre, ng mga magulang, ng mga tatay, inimpangane kuha na,
agyangay meturo balo na. Yes. O, di mature. Usually naman, yung mga panganay, ganun. Yung, kasi, alaga ng mga lolo't lola, ng mga, di ba, sumunod yung utak. Sa utak ng mga oldies. O, inimbunso kuruguan, ha. Medyo, may nayaking makanyan. Hindi may na yung utak, ha. Hindi intellectually may na. O, saguli, patukire rin kaluguran, ha. Lula munta. At saka, yung gagawan da ka, no. O, di, so, yung gagawan, kuha na, naman kay paboren, o nang istong Bisaya luwal, paboren kay, o nang kailangan, kayabe ni Koyan, ha. O kayabe ni Makanyan. Tapos, paunti-unti daw. Yes. Kung yung panganay, 10 years old, kaya na niyang pakawalan totally, na konting subaybay na lang. Ito daw si 14-year-old na bunso. Sige, tuki ka, pero kapamuni. O tapos, ipagkakatiwala din. Yung mga, may kaibigan naman daw siya na mature. So, yung may friends na, sige, makipagkaluguran ka kang Makanyan. Sige. Tapos, every now and then, minomonitor. Yes. Hanggang kaya na. So, parenting talaga yun. Role talaga ng parents yun. Yes. Sabi napin ma ako, ang po'y lola ko. Ing pamanganak kasi na, kabud, pisit mo niya mo, kay batbatingan mo ne. Iniluha tapos iiwan. Itong term na pa talagang lola. Pisit niya mo, kay bat. Parang parang acne. Ang dalihawan. Ako yung isipan ko, tabantalang ka Oo nga. Oy, in fairness promote tala rin yung tabantalang ka ng Raymond Tolentino. Yan. Nung bisa ko pong yan, tabantalang ka. Tutoki po, ikay ang number ban kanta. Wapin. Nakapanood. Pero pamigdala kayo ni radio station. Pero going back ang pisit mo niya mo kay bat yan. So, parenting, you have to discern also nung nanulaki capability rin kay kang anak, nung nanoy level da. Kasi, yun nga, baka mataas yung IQ ni Bunso, kaya lang yung EQ niya, hindi naman sad-sad, pero dinidevelop pa. Yes. Sige. So, be discerning. Tapos, hindi tayo matatapos. Okay lang yan. Pero pwede, number 3. Be positive. Yeah. Positive on social media? Yun nga. Sabi ni Dr. pa rin, sabi niya, I believe this generation of young people has the capacity to change the world like no generation before. That's because kasi they connected. have access to the world like never before. So, maging positive ka. Huwag mong sasabihin, bawal mag-social media. Hindi ganun Hindi pero, din, positive also, yung mga pinopost. Mo na rin po-post. Itong mag-visiting sese mo. Mo na po-post po tang makipataya kang mana. Wag naman. Yung mga positive naman, first honor siya. O kaya yung tumulong sa mga nakakatanda. O, dening wali na rugo. Delakit no, king dalan, uling ela, midalakit. O, itang makanyan. And you don't necessarily have to post photos. Pwede naman kasi pag may photos, 'di ba, dangerous din. So, post mo na, sabihin mo. Pwede naman, kaya mag-post ka. Anonymous, palitan mo yung pangalan. Pero, totoong nangyari. Totoong storya. Mag-post ka ng positive, pero, mo naman, i-value mo rin yung privacy. Respect the privacy of those who are involved, then concerned. Anyapin, para ka rin kay katamong listeners. Sana po atin kayong bukas minala mo po pakibatan din kayong kutang mipas sobra kaya po daldal. Mipas soso kaya po kadaldalan. Kasi sobra sa kwento. Pero mas anting kwento naman. Naman. Mas anting la pa rin kwento tamo kanyan kasi bukas atin keep the focus. Keep up to date. Establish and maintain boundaries, etc. Ikampi sabihan mi bukas. Nako. Anyway. Wata mas mga sanipan ko bukas ka rin. Wapin. Kaban titig ka. Pero makanyan man, ariyan tayo pa mo po yung episode tamo, kening panalangin. Manalangin tamo, kay lagunin pa, po nga nakapo nga Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming ipa, miras na naman po, ing oras ning kay kami kapamunan, papasyag ming tulami ka, nitimpig kalubong pami katago na misabi-sabi, mipapagkwento at miragdagabelwan, di kiligin kay kami kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kami nga kakwentuhan, ayat yung karing karelan pibale-bale, pipagobran o nung nula man karing ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman lugod mo.
panandali mo ka ng puso. Ipagkalumusan na karela, may pakalusugan, pami kakatawan at kaladwa, at layon ilawat mula kinanumang kapamakan. No sakali po at ilang karamdaman o dalal ng kasakitan o nanumang mabayat na kabilyan, pakayanan mo saning karelang kapilubluban at paramdam mo karela, in karelang kang lugod at lunos. Iapag mingan kay tiking lagyo ng Jesucristo kay kaming Ginoo, magari kayabe mo ting banal ay espiritu manggaman kingalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluwan mo kami. Yuni pa po ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Pansamantala po mamon kay kayo migiti kita mo po kintutuking Domingo kaya paborito tamong programa Kwentuhan Katoliko Isatch po ini. Ayan, at si Tita Doris naman po ito. Maraming salamat po ulit sa ating pong pagsasama ng isang oras. Magandang tanghali po. God bless us all. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM. Hing kay katamong Archdiocese and Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon ng Aldo ngayon ni. Pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan. Lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking singning ng bituin. Liwanag ng Diyos sumahati. Langit at lupa siya'y papurihan. Pag-ibig ng Diyos sa tanan.